Hello guys. Ah, Meron tayong tatalakayin ngayon. Pauna ko lang, ako po ay hindi expert at hindi po nagdudunong-dunungan. Itong aking tatalakayin ay base sa sa sarili kong karanasan tungkol sa maling paggamit ng pera o sahod. Kadalasan kasi sa mga nagtatrabaho ay hindi pa nagtatrabaho o hindi pa nagsasahod ay ubos na ang kanyang sahod. Isa sa nakita ko na may trabaho nga, regular siya sa trabaho. Subalit hindi pa niya natatrabaho, may utang na siya. Madami akong nakakausap. Sa totoo lang, ang experience ko sa unang company na pinasukan ko, 7 years ako na namasukan doon. Actually, maganda yung benefits, maganda yung pasahod. May OT naman siya. So, ibig sabihin, maganda ang sahod. Ang problema ko lang noon natuto akong magsanla ng ATM. So, sa pagsanla kasi ng ATM, karamihan dyan ay nababaon sa utang. Kumuha ng isang malaking utang, halimbawa sa co-op o sa tao naglilinding, ang laki ng kanyang tubo, halos 5%. So ang nangyayari sa kanya, lalo siyang nababaon sa utang. Ang gagawin niya naman, halimbawa siya ay nangungupahan, magpapadagdag siya ngayon sa sinanlaan niya ng kanyang ATM para ibabayad doon sa halimbawa sa kanyang apartment o sa other needs, sa ibang needs na kailangan ng kanyang pamilya. Kuryente, tubig, pagkain. Pag yan ay sabay-sabay, ay talagang malaking problema ng kanyang pamilya. Andun pumapasok yung pag walang-wala na, nag-aaway na yung mag-asawa. Sa totoo lang, aaminin ko yun, danas na danas ko yun kasi nga sabi ko sa una kong nabanggit, yan ay 7 years ako na nakasanla ang aking ATM. So talagang kawawang-kawawa ang pamilya. Kawawa. Pati ako mismo talagang awang-awa ako sa sarili ko dahil sa maling paggamit ng pera mo. Nakakapag-loan ka, may pera ka, so kapag hindi ka talaga mag-isip kung paano mo gagamitin ang pera mo, talagang mauuwi sa wala. So, dami akong nakakausap na hanggang ngayon, andun pa din sila, nakasanla yung ATM, na may problema sa sahod, baon sa utang. So, isa sa pinaka dapat na gawin, iwasan yung pangungutang. Hanggat kaya, talagang sabi nga nila, higpit sinturon. Nakakabilib doon sa ibang napakagaling dumiskarte nila. Bukod sa hindi nakasanla ang kanilang ATM, madami pa silang dami silang trabaho na ginagawa. Halimbawa, tulad ng may mga motorsiklo, mga other business sila na pinapasok. Yun, nakakabilib. Bagaman sa awa tulong ng Diyos sa akin, nagawan ko ng paraan at medyo nakaka-recover naman na ako dahil sa niloob naman sa akin yung tamang paraan na matubos ko yung ATM ko, at least the same time nakapag-invest ng medyo maayos-ayos na bahay, ibibigay ko naman kahit papaano yung pangangailangan ng aking sambahayan. At yung misis ko, siyempre hindi laging naman problema, di tulad dati na naranasan namin. So, yun lang muna. Maraming salamat dun sa mga nagkagusto sa video ito. Sana matuloy-tuloy ko pa itong video ito. Depende po sa feedback na ipapakita nyo po kapag in-upload ko na po itong video ko sa sa YouTube. Pauna ko lang po na hindi po
ako expert, kundi ito po ay sarili kong idea base sa aking karanasan. Maraming salamat po.